Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Arnel Paling. Shoutout kay Jericho Tundake. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! This body is enough to handle you. I really don't know what you are talking about. Malamig at nanonoya ang halimaw. I'm being harsh. I'm not being harsh. Hindi mo na matiis. This is a fact. Tignan mo lang katawan mo. Hahaha. Baliw ang ninuno, ngunit mayroon siyang mga dahilan at kwalifikasyon para sa pagiging baliw. Sa panahon ng nakatutuwang pagpupunyagi sa pagitan ng dalawang tao, ilang beses nang lumiit ang anyo ng luwad ng halimaw nang hindi naramdaman ang pagbagsak ng dumi. Kung kasing laki pa ng burol ang dating clay figurine, ngayon, kasing laki na lang siya ng black bear at best. Ang nakakatakot pa ay ang dumi sa halimaw ay bumabagsak pa rin. Sa bilis na ito, natatakot ako na sa loob ng wala pang 2 minuto, ang halimaw ay mababawasan sa laki ng isang tunay na tao, at pagkatapos ay magtatagal bago ito ganap na mabasag sa alikabok. Sa kabilang banda, kahit na ang ninuno ay malubhang napinsala sa proseso, umaasa sa patuloy na suporta ng kapangyarihan ng dagat ng dugo, ang kanyang kasalukuyang figure ay lumiit lamang ng 1 katlo. Mayroon pa siyang 2 katlo ng kanyang katawan. Ngunit itong 2 katlo lamang ng katawan, kumpara sa halimaw, ay parang isang malaking bundok sa harap ng isang maliit na bato. Sa katawan pa lang, ganap na ipinakita ng kalaban ang potensyal na madudurog, at ang pagdurog na ito ay tila hindi na mababawi. Ano ang umaasa sa sangkatauhan para maging makapangyarihan at pinagpala sa mundo ng befang? Hindi mo kailangang umasa sa sarili mo. Umaasa sila sa mga Diyos na iyon, sa mga banal na iyon, at sa mga sakripisyo ng mga gawa-gawang hayop na iyon upang makakuha ng teritoryo. Sa katunayan, ang lahi ng tao ay simbolo lamang ng kasakiman, sila ay napakatuso at tuso, at hindi sila gumagamit ng paraan upang makamit ang kanilang mga layunin. Sila ang pinakamababa at pinakakasuklam-suklam na nilalang sa mundo. Hindi sila karapat-dapat na maging Panginoon ng mundong ito. You know this better than me. However, I really didn't expect that in the end you would end up working with them and become my enemy. You are simply a disgrace. You simply don't deserve to be such a famous guy in my demon clan. So, you go and die now. I want to tell all the sentient beings of the demon clan that I am the real leader of this demon clan, and you are nothing. Ang bagong hari ay palaging tatapakan ang bangkay ng matandang hari upang umakyat sa trono, ikaw ang aking bato sa trono. Give up your resistance, you disgrace. Ang ninuno ang may kapangyarihan, kaya natural na ipinagmamalaki niya ang kanyang mga salita. Malamig na ngumiti ang halimaw, hindi pa natin natatapos ang laban, at napakabaliw mo. Paulit-ulit mong sinasabi na ang mga tao ay kasuklam-suklam at walang hiya, paano ka masasabing isang mabuting ibon? Akala ng mga hindi nakakaalam ay nanalo ka, kung gusto mong umakyat sa trono, maipapakita mo ang iyong kakayahan. Nang matapos siyang magsalita, hindi natakot ang halimaw sa nakatutuwang pagbagsak ng lupa mula sa kanyang katawan, at hinampos ng isa pang bigla ang palad ang ninuno. It's come to this moment, and you still don't lift your hands to surrender, and you still try to attack me. I think you really think you have lived too long. Forget it. Tutuperin ko ang wish mo ngayon at ipapadala kita sa kanluran. Ngumuso rin ang ninuno, at sa sumunod na segundo ay nakalap siya ng nakakatakot na kapangyarihan. Saglit, ang buong Blood Sea Defense Buddha ay naging isang higanteng dragon, at ang ninuno ay ang labasan kung saan ang dragon ay malapit ng sumugod palabas ng langit. Hindi mabilang na mga lobo ng dugo ang naging itim na usok at direktang pumasok sa kanyang katawan, pagkatapos, hinampos nila ang halimaw gamit ang isang palad nito, ang
Malaking itim na usok na ito ay bumubulusok sa halimaw na parang tigre na lumalabas sa holo nito. Sa oras na ito, ang mga palad ng dalawang tao ay lubos na nag-agawan sa isa't isa. Nagwawala ang itim na usok, at gayon din ang itim na hangin, sa sandaling magkahawak ang dalawang tao sa isa't isa, tila nanginginig ang langit at lupa, at ang buong espasyo sa ilalim ng lupa ay tila babagsak na. Hindi mo kaya, hindi mo matiis, ha 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 ha. Tumawa ng baliw ang ninuno, parang malapit na ang tagumpay, habang ang halimaw sa kabilang banda ay gumuho. Oo, ngunit kahit na nasa ganoong delikadong sitwasyon ang halimaw, hindi siya nagpanik ng sumagot, siya ay kalmado hanggat maaari, at may bakas pa nga ng paghamak at kagaanan sa kanyang tono. Haha, ganitong oras na, nagpapanggap ka pa bang matigas sa harap ko? Kaya mo pa bang kumapit? Bakit ang gulo mo, ikaw naman? Labis na nalungkot ang ninuno, para sa kanya, nasa winning side na siya, kaya kitang-kita na dapat yumuko sa kanya ang kabilang partido ngayon. Kaysa maging napakawalandiya bilang isang halimaw. Pero it doesn't matter, anyway, you can't hold on much more, it's really time for you to abdicate. Ha 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 ha. Tumawa siya ng malakas, at kasabay nito, ang kapangyarihan sa kanyang mga kamay ay tumaas ng ilang puntos. Gusto mo ba akong patayin ng ganito kabilis? Alam mo, hindi ka makakain ng mainit na tokwa sa pagmamadali, kung bigla mo akong sinaktan ng desperado ngayon, baka gumamit ka ng sobrang lakas, dahil once na itulak ko pababa, direktang lalaban ako, anong dapat mong gawin? Malamig na ngumiti ang halimaw, hindi ko dapat pinaalalahanan ka sa simula pa lang, ngunit ikaw ang aking junior pagkatapos ng lahat, at higit pa o mas kaunti dapat kitang pakawalan, tama. Bahagyang umatras ang halimaw, at bahagyang lumakas ang isang puwersa. Hindi kalakihan ang lakas, at imposibleng makayanan ang impact ng kalaban, pero at least hindi ito tuluyang makakalat. Panay ang pag-urong ng figure ng halimaw, at syempre, bumibilis din ang pagbabago ng katawan nito. Fuck, your mouth is really harder than your body, and you still remind me. I want to ask you, what qualifications do you have to remind me? May lakas ka pa ba para ay counterattack ako? Malamang pinapatawa mo ako, bar. Alam ng ninuno na kung bigla siyang lumakas sa ganitong uri ng paghaharap, posibleng ang suklian siya ng kalaban matapos siyang magbantay. Gayunpaman, wala talaga siyang pakialam. Para sa kanya, umiral ang mga salik na ito, ngunit hindi posible. Halos matuno na ang katawan ng halimaw na ito ay talagang lampas sa kanyang kakayahan upang panatilihing buhay, at gusto pa rin niyang samantalahin ang pagkakataon upang lumaban. Kung hindi lang ito panaginip, ano ito? Wala siyang qualifications. Break it for me. Sa makatuwid, hindi niya kailangan ng anumang depensa, kailangan lang niyang patuloy na dagdagan ang kanyang opens iba na lakas. Sa pag-iisip nito, muling lumakas ang lakas ng ninuno, at sa isang iglap ay naitaboy niya ang halimaw ng mas malakas. Magkatandem ang dalawa, para silang sinag ng liwanag na direktang tumatama sa kung saan. Boom! Ang mga katawan ng dalawang tao ay malakas na tumama sa dingding, at ang dingding ay nabulok ng ilang metro sa isang iglap. Lalong naging mabangis ang ninuno, Tara, hindi mo ba ako papayagan? Tignan mo kung gaano ka kaiya ngayon, ano ang mga kwalifikasyon mo para payagan ako. Alam niya na sa proseso ng pagtatuboy sa halimaw, ang katawan ng halimaw ay hindi makatayo at malapit ng magkalat, ngayon sa marahas na banggaan na ito, ang kalaban ay mas patay kaysa buhay. Siya ay ganap na nakakuha ng ganap na mataas na kamay. Siya ay walang takot, sa katunayan, wala siyang mataas na kamay, ngunit may ganap na kalamangan. Sa sandaling iyon, syempre maaari siyang maging lubhang mayabang, at syempre maaari siyang tumawa ng malakas. Baliungang dumudulas ang katawan ng halimaw habang dumausdas pababa ang pader, kaya hindi malinaw kung putik na naman sa dingding ang nagkalat o ang putik sa katawan ng halimaw ang nagkalat muli. Napakamayabang mo na hindi mo pinapansin ang maraming bagay, at gusto mong manalo kaya nakalimutan mo na kung sino ka. I gave you a chance, and I said I will give you some, but, unfortunately, hindi ka nakinig. Kung ganoon, dapat kang mamatay. Malamig na ngumiti ang halimaw, at sa sumunod na segundo, tuluyang nalaglag ang lupa sa kanyang mukha, at tuluyan ding nalaglag ang lupa sa kanyang katawan, gayunpaman, sa loob ng sirang lupa, ito ay hindi lupa,
ngunit isang katawan. Isang katawan ng Han Sanchen. Ano? Nagulat din bigla ang Nuno lalo na't napakasama ng ngiti sa mukha ni Han Sanchen, parang nakita niya ang tusong Han Sanchen, pero parang nakita niya rin ang totoong anyo ng halimaw. Nagsanib ang dalawang nakangiting mukha, na ikinasindak ng mga tao na makita sila. Siyempre, ang pinaka-natakot sa kanya ay hindi lamang ito, ngunit sa sandaling ito, ang mga figure ng luwad ay hindi ganap na nakakalat, ngunit mayroong isang katawan ng tao na nakatago sa loob. Ibig sabihin hindi patay ang halimaw. Ikaw, ito ay imposible, ito ay ganap na imposible, ang ninuno ay nabigla, at ito ay ganap na mahirap na maunawaan para sa isang sandali, para sa kanya, matagal nang sinapian ng pisikal na katawan si Han Sanchen, ito ay ang kapangyarihan na ginawa ang mga layer ng putik at bato sa kung ano sila ngayon. Paano ito imposible? Malamig na ngumiti ang halimaw, nasakop ko na ang katawan ni Han Sanchen, ngunit hindi mo ba iniisip ito, may posibilidad ba na ang ganitong uri ng trabaho ay hindi isang kompletong pagnanakaw, ngunit siya at ako ay naging pinagsama. Comprehensive. Nang marinig ang salitang ito, agad na nagulat ang ninuno, ano ang ibig mong sabihin? Bigla niyang naisip ang ilang nakakatakot na posibilidad, ibig sabihin, umiral lamang ang Han Sanchen sa isang kahangahangang simbios kasama ang halimaw. Hindi sa kumbensyonal na kahulugan, ang halimaw ay bumasag sa mga tanikala ni Han Sanchen at ganap na sinakop ang katawan ni Han Sanchen. Ang dalawa ay maaaring hindi mukhang magkano ang pagkakaiba, ngunit sila ay talagang ibang-iba. Dahil halatang halimaw ang huli, ginamit lang nito ang katawan ni Han Sanchen para bumalik at gamitin ito para sa sarili nitong layunin. Pagkatapos, ang lahat ng itim na enerhiya na dati ay nagmula sa halimaw, at pagkatapos ay naging isang kompletong katawan na pag-aari ng halimaw. Pagkatapos ng isa sa kanyang mga pag-atake, ang katawan ng halimaw ay nabasag, kaya natural na siya ay hindi malayo sa kamatayan. Pero iba ang dating. Ang dating ay pinagsama sa Han Sanchen, siya ay mukhang pareho at may katulad na mga prinsipyo, ngunit ang aktwal na pagkakaiba ay malaki. Ang katawan ni Han Sanchen ay pinagsasaluhan ng dalawa, na nangangahulugan din na naroon pa rin ang kamalayan ni Han Sanchen, ngunit ito ay natatakan, at ang kakaiba ay binubuhay lamang ang bangkay upang palabasin ang kanyang sariling kapangyarihan, at pagkatapos ay bumubuo ng sapat na kapangyarihang bumabalot sa katawan ni Han Sanchen. Ang una ay likas na may kalamangan sa una, iyon ay, dalawang katawan, ngunit sa kabilang banda, ang pinakamalaking kawalan nito ay hindi nito pinapayagan ang parehong mga tao na gamitin ang kanilang mahusay na lakas, dahil palaging may hangganan sa pagitan ng dalawang tao. Ang huli ay mayroon ding mga pakinabang, iyon ay, pinapayagan nito ang mga halimaw na palabasin ang kanilang kapangyarihan ng medyo walang prinsipyo, ang disadvantage ay iisang katawan lang sila. Ang mamatay ay mamatay, wala nang iba. Pero iba ang dating, ang virtual na katawan ng isang patay na halimaw ay patay na, ngunit naroon pa rin ang tunay na katawan ng Han Sanchen. Ano ibig sabihin nun? Nangangahulugan ito na sa sandaling lumipat ang halimaw sa kanyang harapan sa katawan ni Han Sanchen, magkakaroon ng kapangyarihan si Han Sanchen na kontrahin ang kanyang sarili sa kritikal na sandaling ito. Hindi niya akalain na mag-counterattack ang kalaban, kaya hindi na siya nag-iingat. Kung umatake si Han Sanchen ngayon, ang kanyang pagdurusa ay tiyak na isang napakapangangilabot na malapit na pag-atake. Bigla niyang naintindihan ang paalala ng halimaw. Hindi naman talaga siya nagmamayabang. Talagang pinapaalalahanan niya ang sarili niya, at talagang pinagbibigyan niya ang sarili niya. Gayunpaman, ako, hindi ko pa ito narinig mula simula hanggang wakas. I knew it would be useless to persuade you. On the contrary, for people like you, the more I persuade you, the more you will actually go against me, kasi ang yabang mo, kasi matako ka, so, you only have victory in your subconscious mind, at mabilis mo lang akong matatalo. Siyempre, at ang iyong malakas na pagpapahalaga sa sarili. Alam ng halimaw na ang ninuno ay sabik na patunayan ang kanyang sarili sa kanyang harapan, kaya siya ay magiging baliw at sakam. Sa kasong ito, kapag mas marami siyang sinasabi, mas malamang na hindi makinig ang kabilang partido. Kahit anong payo niya sa kanya, wala lang talaga siyang gagawin, sa kasong ito, dapat ang ninuno ang nagdurusa. Tulad ngayon, imposible talaga para sa ninuno na gumawa ng anumang paghahanda para sa counterattack ng halimaw,
kaya sa kasong ito, ang pagpatay sa kanya ay kasing simple ng inuming tubig. Ikaw, kailan ka pa naging kasuklam-suklam bilang tao? Galit na sigaw ng nuno. Despicable. Smart and despicable are not antonyms, right? Malamig na ngumiti ang halimaw, ang yabang mo kasi at ignorante, bakit, ngayon sinisisi mo ang iba? Walang katayuan ang isang utak na tulad mo sa angkan ng demonyo, karapat-dapat kang mamatay, naiintindihan mo ba? Sa isang mapanghamak na inumin, ang halimaw ay itinaas ang kanyang mga mata ng matalim, ngayon, maaari kang mamatay. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!